Ngayon mo sabihin sa akin kung okay lang na nagiging kulay blue o kulay purple itong ating clutch bell. Ito, importante pong malaman nyo pag naglinis o kaya naman po ay nagpalinis din yung paggilid o CBT, at pag nakita nyo po na kulay blue or purple yung kulay ng inyong clutch bell, ay maalarma na po kayo dahil meron pong hindi maganda nangyayari sa inyong CBT. At para malaman nyo pa po yung detalye, panoorin nyo po itong ating video. Nakita niyo po kung paano po maging kulay blue o kulay purple itong ating clutch bell dahil po sa severe overheating o sobrang init. At pag ito po pinabayaan nyo, ang posibleng mangyari po dito sa ating clutch bell ay lumambot po to at ma-deform po siya. Kumbaga maging bengkong. At yung isa po mangyari ay maupod po yung pad ng ating clutch shoe. At yung pinaka-worst po na mangyari ay ito po mismong clutch shoe ay malusaw tulad po nito. Paano nagkakaroon ng sobrang init itong ating clutch bell? Dahil yan sa nagagawang sobrang friction between clutch bell at itong ating clutch shoe. Pag umikot na po kasi itong ating clutch shoe ay makakapag-create po ito ng centripetal force na siya naman po magpapabuka ng ating clutch shoe at siya naman po didikit yan dito sa ating clutch bell. Sa una po is arangkada pa lang magkakaroon na po siya ng konting friction kasi hindi pa po masyadong matindi yung pag-ikot, kaya hindi pa po masyadong matindi rin yung centripetal force, kaya mayroon po siyang konting kaskasan. And then once na matindi na po yung pag-ikot nito at mataas na rin po yung centripetal force, taga naman po didikit na itong ating clutch shoe dito sa ating clutch bell, kaya pati itong ating clutch bell ay kasama niya rin pong iikot. Magkakaroon lang po tayo ng sobrang friction pag hindi na po sabay umikot itong ating clutch bell at itong ating clutch shoe, at meron tayong konting kiskisan ng ating clutch shoe at itong ating bell. Kumbaga naka half clutch lang po tayo. Nakakapag-ride po talaga ng matinding init pag babad na babad po yung kaskasan o friction itong ating clutch shoe at itong ating bell. So mga pare ko at kalaunan ay magiging ganito po yung kulay ng ating bell. Ito na po yung reason kung bakit po dumudulas tong ating clutch dito sa ating bell, at sasabihin ko na rin po ang inyong gagawin upang hindi po mangyari to. Number 1 reason is natural reason, at nagkakaroon po ng dumi sa pagitan po nitong ating clutch at itong ating bell. Kasi katagalan po yung dumi na yan, ito yung pinagpudpuran po nitong ating clutch pad, dito po yan napupunta, ayan, sa pagitan po na yan. So sa katagalan is parang ano po yan, parang pulbos na nagpapadulas po nitong ating clutch at matagal po yung engagement niya dito sa ating bell. Second reason ay nagkakaroon po ng glaze tong ating clutch pad. Kumbaga kumikinis po siya. Pag ito po kasi kuminis, makinis din po tong ating bell, dudulas na po tong ating clutch at sa ating bell, at matagal po yung kanilang engagement. Matagal na kiskisan between clutch at bell dahil po sa dumi at glaze, at yan po yung reason kung bakit makakapag-create po ito ng matinding friction at sobrang init na siya naman pong magpapakulay nitong ating bell. At yan po yung ating dalawa natural reason na natural naman po nangyayari sa ating CBT na dumudumi po ito katagalan. At yung gagawin nyo lang po dito is maglilinis po kayo ng inyong CBT. Kaya ano pa pong hinihintay nyo, mag-schedule na po kayo ng linis ng inyong CBT. Second reason, ito hindi na po natural to dahil kagagawa na po to ng tao, at yung number 1 po dyan is overload. Kumbaga sobra-sobra po yung bigat na dinadala nitong ating motor, lalo na po sa stop and go traffic at sa pag-akyat po ng mga matatarik na bundok. Mabigat po itong ating load, kaya pigil po sa pag-ikot itong ating bell, kaya matagal po yung engagement nitong ating clutch at itong ating bell. At talaga naman pong matagal po yan na kiskisan, at talaga naman pong bibiritin natin mabuti upang dumikit tong ating clutch sa ating bell. Matagal na kiskisan between clutch and bell dahil po sa overload, at yan na po yung reason na makapag-create po ito ng sobrang friction at sobrang init. Solusyon po natin dito ay bawas-bawasan po natin yung kargang bigat ng ating motor. Second, ito para po sa mga nag-upgrade ay maling specs po ng ating roller weights at mga spring. Sample po natin ay itong ating clutch spring, at yung nakuha nyo po ay sobrang lambot o kaya naman po ay sobrang matigas. Pag sobrang lambot po ng spring, nakaminor pa lang inyong motor o naka-idle at hindi pa po kayo bumipirit, nag-i-engage na po itong inyong clutch at itong inyong bell.
kumbaga nakasemi lamang. Kaya nakaminor pa lang kayo, talaga naman pong kumakaskas na itong inyong clutch sa inyong bell. Pag sobrang tigas naman ng spring, ganun din po yung mangyari at matagal po yung engagement nitong ating clutch at itong ating bell, kumbaga delay na delay at matagal po yung kanilang kaskasan. So matagal po yung kanilang kaskasan bago po sila mag-engage, makakapag-create po yan ng sobrang friction at sobrang init at katagalan po maging ganito po yung kulay ng inyong bell. So pag ganyan po nangyari, alam niyo na po ang inyong gagawin. So mga pare ko, yung ating reason kung bakit po nagbabago yung kulay, nagiging blue o purple itong ating clutch bell. At pag nakita nyo nagbago yung kulay, ay bigyan nyo na po siya ng atensyon. So hanggang dito na po ang ating video. Paalam sa inyo mga pare ko, kita kasi na po ulit. Paalam.